sobrang init. Nag-power na po ako dahil kaninang umaga sobrang dami kong ginawa. Nagpagawa ako ng damit para sa mga hihili na bumili sa prosesyon dahil dinawa sa aming tamad na mga batang humili na bumili. Kinausap ko na rin sa mga gagawa ng bulaklak para sa simbahan namin na mag-decorate. Kaya ngayon, natulog po ako at nagpahinga dahil ngayon naman sasabang naman po ako sa paglilinis ng simbahan. Ngayon po ay May 19, bukas po ibispirata ng piyesta at naman ako pa pong huli na gagawa. Kaya, let's go! I'm touching you, 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 I'm touching you. Dahil busy nga ho ako sa pag-aayos at paglilinis ng simbahan, kaya mismong bahay namin na hindi ko malinis. Paano nga ay inuuna ko munang linisin na rin aming tuklog o aming chapel. Dahil sabi nga ng aking lola nung nabubuhay pa, aray daw ay bahay ng Diyos. Kaya dapat linisin. Aba, ay very good ang mga namumuno sa aming barangay dahil nalingilan nilang ayusin na rin karo na paglalagyan ng banal na krus. Good job! At nagsimula na nga akong linisin na rin gilid ng aming simbahan dahil maraming kalat. Hindi ko naman mapaalis ang mga nagtitinda dahil dininangalaan sila nakita. Ang bait mo bakla! Plus 10 ka na sa langit. Aray ko, nagdadalaga na ang Diyosa, napiyok. Nako, sa makakapanood na rin, baka sabihin nyo, bakit nakahubad ako, ay nasa loob ako ng simbahan. Abay, Diyos ko, hindi ko na ho talaga kinakayang init. Baka naman humahit stroke ako. Ang paggagaya ko ho ng simbahan at paglilinis, ay Diyos ko po, aray, bata pa ako ay ginagawa ko na at talaga namang nakaugulian ko na rin gawin. At talagang kapag sasapit na nga ang kapistahan, ay talaga mas priority ko, aray. Hindi ako natanggap na mga event para lang malinis ko ang aming simbahan at maayos ang kapistahan ng aming barangay. Ayan, malinis na ng kaunti. Ari naman ho, dati ginagawa ko na bago pa sumapit ang kapistahan ay nililinis ko na. Abay, syempre, katulad din ng ating bahay kapag magpepesta ay kailangan bonggang-bongga at malinis na malinis ang ating bahay. Ganyan din ang aming kapilya kaya dapat malinis na malinis siya. Ang mga bagay hong ginagawa ko bilang pasasalamat na rin ho sa maraming biyayang aking natatanggap. Gayon din ho sa mga biyayang natatanggap ng aking pamilya. Di ako'y nagdadasal na lang na sabi ko sa Panginoon, bilang pasasalamat ko sa lahat ng biyayang aking natatanggap, ng aking pamilya, ng aking mga pinsan, mga tiyo at tiya, sa mga blessing na natatanggap ng aming barangay. Aba, kung rin aking pagkakawang gawa ay ibe-bless pa ako, di mas lalong bongga. Kaya maraming salamat. Pero alam naman ho, baliwala lang sa akin. Talagang pasasalamat ko dahil napakabuti sa akin ng Panginoon. Kaya nga laging sabi ko sa mga kabataan na gumawa din ng mga garning gawaing bagay para sa simbahan dahil talagang naniniwala ako na ibe-bless tayo ng Panginoon. Daldal ako ng daldal, hindi ko pa napapakain ang nag-aayos ng mga bulaklak at ang nag-aayos ng sound system. Ako gaho ay natutuwa, gawa ng hindi naman ako nangihingi sa aking mga kabarangay, especially sa mga nasa abroad. Abay, kusa nagpadala sa akin ng pera para daw sa pabulaklak sa aming mahal na patron Santa Cruz. Tingnan nyo naman, ang ganda ng aming bulaklak, hindi tinipid. Aba, ngayon nga ho pala ay May 20, 2025. Bisperas ho ng kapistahan namin. Dati ho, ako ho ay tumutulong sa mga palabas o event ng mga kabataan kung anong gusto nilang palabas sa bisperas. Pero ngayon ho ay nag-focus na lamang ho ako sa simbahan at sinabi ko sa mga kabataan na hindi ko na kaya ang mag-asikaso ng event. Ang asikasuhin ko na lamang ay ang simbahan. Baka magtaka kayo at sabihin, bakit walang natulong sa iyo, Diyosa? Meron naman ho. Ay sabi ko, doon na lamang sila sa palabas. Wag na ho din. At kayang-kaya ko na. Happy Fiesta! Ngayon ho ay May 21. Kapistahan ng mahal na patrong Santa Cruz. Dini ko na ho tinapos ang aking pagkakape. At tingnan nyo naman kung gaano kadami ang nagpapamisa sa amin. Naku po! Ako ho ay wala pang tulog. Gawa ho ng madaling araw na ho natapos ang palabas. Tapos ngayon naman ho ay alas 7 ng napakaaga ang aming misa. Diyos ko po, Rude. Sana naman ay may magsimba.
Gawa nga ng minsan, napapansin ko, ang simbahan ay napupuno laang ng mga nagpapabinyag na bata, pero yung mismo nagpapasalamat na attend ng misa dahil nga kapistahan ng mahal na patron Santa Cruz, ay Diyos ko po, parang kakaunti ang nasimba. Sabi nila, ang piyesta daw ay misa ng pasasalamat ng isang barangay sa maraming biyayang tinatanggap ng bawat pamilya at ng buong barangay na nakatira dito. Kaya dapat kapag may misa, nasimba sila. Kaso parang busy sila sa pagluluto ng pagkain, busy sila sa mga handang ipapakain sa kanilang mga bisita. Pero sana sa mga susunod ay maibalik yung gayong dating tradisyon na bago maging abala sa mga paghahanda sa darating nilang mga special na bisita, sana mabigyan ng time ang pagsisimba. Ay nako Diyosa, kaya naman nagkakaaway-away sa mga barangay. Ay napakapaka-elemera mo kung ano-ano ang iyong napapakialman. Kain na para sa mga unang bisita, sila po ang ating sound system na nagpatugtog sa ating chapel. Kain na kayo at kayo mamaya ang kakainin. Charot! Abay, kaaga naman ang pagsasyaro ng Diyosa. Saan mo ganyan dadalhin, Diyosa? Patay ka sa iyong ina. Di ka sabi ko nga sa inyo, ako minsan ay nagpapakain ng mga nagtitinda ng mga magsisisiw at saka yung mga nasa simbahan. Kaya pinag-take out ko na lang sila. Ay kakaunti naman ang aming handa. Ay baka magsunuran ng iba. Charot! Pero nakakatuwa ho dahil kapag inaalok ko yung ibang mga nagtitinda ng mga lobo, ay ang sabi, pinakain daw sila sa isang bahay. Good job mga kabarangay! Ngayon naman ho ay busy ako sa pagbibigay ng damit sa mga batang hahawak ng bumbilya sa prosesyon. Dahil Diyos ko po, pag hindi mo rin binigyan ng damit, Diyos ko po, ang mga rin hindi hihila. Oh, ang ganda ng damit ha. Once again, maraming salamat sa nag-sponsor ng bulaklak sa ating mahal na patron Santa Cruz. At ngayon naman ho ay inaasikaso ko ang prosesyon. Sa mga hindi ho pamilyar sa nakikita ninyo, are ho ay naluwa. Parang ito po ay dasal din ng pasasalamat at paghingi ng awa sa ating mahal na patron Santa Cruz at sa mahal na Birheng Maria. Isa sa mga pangarap ko po ay ang makapagprosesyon o makapagsagala Flores de Mayo ng maayos at maganda. Ang problema lang ho din sa aming barangay ay kakaunti na ho ang mga dalaga at binata. Kaya hindi ko ho magawa yung perfect na sagala. Pero malaking pasasalamat ko pa rin po sa mga kadalagahan ng aming barangay at kahit paano po ay may mga nasalipa din. Thank you po. Yan. Salamat po sa mga sakristan at sa mga nanay na mga batang are. Salamat po sa pakikipag-cooperate po.
Salamat po sa punong barangay, mga kagawad, mga tanod, mga barangay police na nangalaga sa katahimikan at kaligtasan po ng bawat isa. Thank you! Maraming salamat po sa mahal na Patron Santa Cruz na maraming biyaya ngayong taong ito at sana'y mas marami pang biyaya sa mga darating pa. Pagkatapos naman ho ng banal na prosesyon ay nagpaalay naman po ng bulaklak para sa mahal na Birheng Maria. Ang pag-aalay po ay pwedeng pasasalamat sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na Patron Santa Cruz. Tulad po ng aking kapatid na ipinagpaalay ko po dahil nakaraos po siya sa kanyang operasyon. Pinagkalooban po siya ng pangalawang buhay dahil napakadelikado po ng kanyang naging karamdaman. Dalangin ko nga po sa mahal na Birheng Maria na tuloy-tuloy na po ang kanyang kalakasan. Tuwing kapistahan, marami po ang nag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria bilang pasasalamat po sa mga biyayang kanilang natanggap. Bilang pasasalamat po ay ipinag-alay ko din po ang aking kapatid na si Konsehal Jude Soayan dahil ito po nakaraang eleksyon ay nanalo po siya at number 2 po siyang konsehal din sa aming bayan ng Lemery. Maraming dahilan po para mag-alay. May iba po na nakapagbalik bayan, nakapasa sa exam, gumaling sa sakit, nakapagtrabaho, at marami pang iba. Kaya nakakatuwa naman na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala ang ganitong tradisyon sa aming nayon. May nagbago pero ang mahalaga po ay hindi po ito nawawala at sana ay makamulatan pa at maipagpatuloy ng mga susunod na henerasyon. Dati ho, itong pag-aalay ng bulaklak ay ginagawa lang tuwing Mayo. Pero ngayon po, may mga nagbago na kahit hindi po piyesta, ay ginagawa na po ito ang pag-aalay ng bulaklak. Dahil may mga tao nga po na gusto po magpasalamat sa ganitong paraan po ng pag-aalay. So, alam niyo na kung bakit hindi ako nakakapag-imbita ng mga bisita tuwing piyesta dahil ako nga po ay abala sa kung ano-anong pinagagagawa ko din sa aming simbahan. Pero kung may pupunta naman, ay di pa kakainin. Or natanggap po ako ng bisita pagkatapos na po ng misa. Tapos hanggang alas 3 po yun dahil alas 4 ay sasama na ho ako sa prosesyon. That's for all! Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye!